Okay, latest update tayo dito sa bahay ni Tatay Digong. March 21, Friday night. Time check, alas 10:43 ng gabi. And maraming tao as you can see. Diba? So siguro dahil bukas ay Sabado, walang trabaho, no, walang office, no? Sa mga government employees lalo na. Sa mga estudyante, walang pasok. Walang eskwela. So doon sa kabila ay walang tao, no? Doon sa likod, likod nitong bahay ni Tatay Digong is Global Township or DGT. So walang tao dito, bala lahat ngayon, no? Nakatambay. Dito nakaantabay lahat. So I don't know kung ngayon na ba darating si General Torre, pero baka may mga supporter talaga ng mga taga malalayo. Ito na yung pinaka-araw lang talaga na parang pinaka-vacant day or pinaka-pabor sa kailang araw na pwedeng pumunta dito, bumiyahe. So pwedeng mga taga ibang probinsya to ng Davao Region, pwedeng taga Caraga Region, taga Soc Sargen or taga Bukidnon, Northern Central Mindanao. So ito yung dito, yung ganap. Marami na tayong daming mga pangyayari ngayong araw, no. So kanina nagkaroon ng mga hearing, pagdinig, no. Pinatawag yung mga DDS vlogger sa House of Congress. So yun, kita naman natin, no. Siguro kita ninyo yung mga ganap doon. So ganun na yung panggigipit nila ngayon sa Duterte. Hindi lang mga kaalyansa. Nung una, pinakaunang ginipit, pinopolitika ay yung pag-raid kay Pastor Apollo Kibuloy. Diba? Kasi siyempre kaalyado ng mga Duterte, sila yung pinaka backbone, no, ng pamilya na yan. Kasi mayaman si Pastor Apollo Kibuloy. So talagang simulat sa poll hanggang ngayon, Kibuloy ay Duterte pa rin sila talaga lagi. Walang iwanan, no. So yan na, na-read na yung QOGC, na-detain, nakuha na nila si Pastor Apollo Kibuloy, na-detain. So ngayon naman, ang pinakamalakas, no, si Tatay Digong. So pinahuli ng ICC. Pero siyempre bago pa si Tatay Digong, yung mga mayor muna, no, ng mga city sa buong Pilipinas na maka Duterte. So for example, Cebu City Mayor, yung sa Mandawi City ng Cebu, hindi ako sigurado kung bakit na suspended yung kailang mayor. And sino pa, no? Basta maraming mga acting mayor, mga mayor na pinatanggal, sinuspindi, pinadita ng iba. And ngayon merong bago lang, si Ordaneta City ng Pangasinan. So yung mayor suspended na din. Tapos ang Palawan daw, no, may nagsabi, meron daw sa Palawan, hindi lang daw binabalita. So yung mga ganong news din, hindi natin pwedeng mapaniwalaan yun basta-basta kung wala tayong makikitang mga vlog, mga video na legit. So sabi pa lang yun sa comment section, kaya hindi natin agad masabi na totoo yun. So di pa natin na-verify or na-fact check. And si Richard Gomez ngayon, no, kinasuhan. Hinanapan na siya ng butas or parang ewan ko kung nakasuhan na ba siya o hindi pa. Basta malapit na, kasi alam naman natin na very vocal si Richard Gomez ng Ormoc Leyte. Napaka-vocal niya sa kanyang suporta ng drug war ni Tatay Digong. Sobrang isa sila sa pinakamalaking nakinabang or pinaka nag-benefits, no, yung syudad nila, lugar nila, distrito sa anti-drug war ni Tatay Digong. So ito yung dito ganap. So maraming supporter dito. Basta sa mga nagsabi na hanggang kailan dito, forever na ba? Yes, walang problema. Baga that's what we call the love. Forever yan, no? Pag sinabing love and support, solid yan, no? So unlimited, walang hanggan, forever. So napakadaming tao pa rin dito sa bahay na Tatay Digong. Sa bagay, kanina pala tinanong ko yung gwardiya doon sa may exit area ng Davao Global Township, at tinanong ko siya kung what if kung sasolong, no, what if kung aatake or sasolong or doon dadaan ang tropa ni General Torre at ng kanyang mga kapulisan para mag-search ng para serve ng search warrant or gawin niyo si-search nila yung bahay ni Tatay Digong. So sinanong ko siya kung meron ba silang abiso galing sa kailang management, pinaka-head sa Davao Global Township, na if ever na andun yung grupo ni General Torre, magbigay alam ba sila sa kapulisan or ipapaalam sa kailang pinaka-bossing, pinaka-amo, o ano bang mga dapat gawin, mga abiso. So ang sabi niya parang lang daw, tatawag na daw sa mga vlogger pag may mga na daw, basta alas 12 ng gabi pala sarado na yung Global Township. So ibig sabihin walang makakapasok masyadong mga sasakyan. So since private property siya, no, so tingnan natin kung anong ganap. Kasi yung sabi nilang fake news lang daw talaga ang search warrant na i-apply nila para sa lahat ng mga kabahayan ng mga Duterte family.
Parang hindi naman talaga tayo maniniwala doon kasi ilang beses na nga sila nagbigay ng mga statement na hindi naman totoo, di ba? Kabaliktaran. Kabaliktaran pa sa mga sinasabi nila na hindi, yun pala oo. Pag sinabing oo, yun pala hindi, no? So, yun yung mga ano. Ang dami nilang mga statement, ang dami na kapalpaka ang mga pinagsasabi na hindi naman totoo, hindi na susunod, hindi na tutupad. So, siyempre, ngayon pa ba tayo magpapaniwala, di ba? Tsaka sa mga nanonood dyan ng mga basher, I mean mga anti-Duterte, okay lang naman kami dito, wala problema. Kaya pa rin naman naming magano dito, mag-vigil gabi-gabi. Walang kasawa-sawa. Basta ulitin ko lang sa inyo, Davao City consists of 2 million plus population with 100 plus barangays. So ibig sabihin nun, bara-barang gabi-gabi iba't ibang barangay ang nagpupuntahan dito para mag-vigil. So walang kasawa-sawa. So ito pala yung pinaka first time natin pumunta dito sa bahay ni Tatay Digong sa Doña Luisa na medyo mas earlier, no? Kasi most of the time alas 12 ng alauna, alas 2, alas 3, alas 4, alas 5 ng umaga tayo nagpupunta dito. Day 9 na pala ngayon, no? Day 8 siya mula nung lumabas, kumalat yung balitang merong search warrant applied for all Duterte houses. And mamayang madaling araw, day 9 naman siya para sa basta yun. Day 9, no? Mula nung nag-abang ang mata dito nag-vigil para nga sa i-welcome si General Torre. Hindi, walang ganun, no? Kumbaga pupunta na dito sila General Torre para gagawin yung search warrant or yung search operation nila. And ang mga taga Davao naman, ang mga supporter na andito, tayo, no? So ang dito, ang magiging function ho natin is magdadala tayo ng camera, kailangan fully charge para just in case na darating sila. Basta ang parang advice or yung orientation, basta every police at least 5 katao, 5 ka-vlogger per police. So, for example, meron 10 police, so 50 ka-vlogger, no? So 1 police equivalent or magre-ratio siya 1:5. Pati bata supporter din. S1. Life size si Tatay Digong. Life size standy pa lang yan, hindi pa yan personal, pero grabe si Tatay Digong, no. Nakasaga ng appeal. Very charming. Iba talaga mga Duterte. Palibasa kasi genuine sila, no. Tunay. Walang halong kaplastikan, walang halong kaipalan. Kumbaga serbisyong totoo lamang talaga sila, legit, no, na serbisyo sa bayan. Kaya ganyan na yung response ng mga tao sa kanila, ng madlang people. Ganun lang yun, kumbaga kumbaga good karma ni Tatay Digong na minahal niya ang mga taong bayan, minahal din siya ng taong bayan. Kawawa nga lang si Tatay Digong kasi ang mga sambayan ng Pilipino ay hindi naman mayayaman. Ibig sabihin, wala lang, tama lang. Pero alam niyo sa tami natin, 16 million na bumoto kay Tatay Digong noong 2016. Kung lahat yan mag-aambagan ng tagwa 100 pesos, magkano kaya yung aabotin nun, no? Malaki na yon para bayad sa kailang legal team sa The Hague, Netherlands. So yun lang ang update dito. So maraming mga supporter Duterte para sa Dakbayan. 33rd araw ng Barangay 9E, Poblasyon 9E pa rin sila, no? So kagabi 9E sila dito, ngayon sila pa din. So nagpang-abot ang iba't ibang mga barangay dito. So yun na siguro, tapos yung update natin dito. And pag mapanood mo to, tune in ka kasi magla-live streaming ho tayo. So ang update dito is napakaraming tao. Biyernes, March 21, alas 11, mag-aalas 11 ng gabi. So thank you for watching.